Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 29, 2025. Umiiral pa rin po sa ating bansa yung Northeast Monsoon o yung amihan at yung shear line. Yung amihan po ay nakaka-apekto yan sa parte ng Batanes at Babuyang Group of Islands. Habang yung shear line naman, apektado po niyan yung mainland Cagayan. Kaya asahan natin meron tayo dyan mga isolated rain shower. Habang yung ITZZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado po niyan ang Visayas, Bicol Region, Mindanao, pati po ang Metro Manila. Kaya asahan natin may mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Ayon naman po sa latest update ng European Center sa posibleng bagyo nga na ating minomonitor, sa ngayon nga po dalawang possible scenario yung magiging senaryo nitong posibleng bagyo. Ito nga po yung unang senaryo ay posibleng sumubsob po yan bahagya dito sa may parte ng Visayas or dito po sa parte ng Bicol Region. At yung isang senaryo naman po niyan, kung sakali man po na patuloy na lalakas yung Northeast Monsoon o yung amihan, ito po ay magre-recurve papunta naman po ng Japan, mababa ang tsansa ng landfall scenario. Yan po yung dalawang scenario nitong ating posibleng bagyo dahil nga po didepende po yan sa pagbugso ng Northeast Monsoon o ng amihan at yung iiral na high pressure area. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin bukas, October 30, so asahan natin mataas pa rin posibilidad ng pag-ulan at asahan pa rin po natin yung Northeast Monsoon, bahagyang lalakas po yan at yung shear line magpapaulan pa rin po yan sa eastern section ng Luzon, habang yung ITZZ ay patuloy po yan makaka-apekto sa may parte ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng October 31, so asahan pa rin po natin dito po sa ngayon bahagyang hihina yung Northeast Monsoon o yung amihan at asahan naman po natin yung ITCC pa rin yung makaka-apekto sa ating bansa at magkakaroon na nga ng kumpulan ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By November 1, so mabubuo na po yan bilang isang low pressure area. At asahan naman po natin na bahagyang lalakas yung ating Northeast Monsoon o yung amihan at magkakaroon tayong possible low pressure area sa may parte po ng Palawan. Pagdating naman po ng November 2, so asahan natin yung low pressure area, nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at yung isa pa pong low pressure area sa may parte ng South China Sea, nabuo po yan dahil nga sa pagbabanggaan nitong dalawang weather system. Pagdating naman po ng November 3, so expected nga po natin na dalawang sama ng panahon po yan. Yung isa nasa South China Sea at yung isa nandito naman po sa eastern section nga po ng Mindanao. At dito nga po ay mataas ang posibilidad na by November 3 na mag-develop po ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng November 4 bilang isang bagyo na po yan, ito po ay nasa eastern section na po ng Visayas. Kung mapapansin naman po natin, bahagyang hihina yung Northeast Monsoon. At pagdating naman po ng November 5, bilang isang bagyo, nasa loob na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga natin, malayo pa po yan sa kalupaan, pero abot na nga po ng kanyang diametro ang parte ng Bicol Region at ang Visayas. Pagdating naman po ng November 6, asahan natin nandito po yan sa may coastal water nga po ng Visayas. Ito nga po yung magiging senaryo natin as of now. Dahil dito nga po ay posibleng
hihina yung ating northeast monsoon, kaya may taas ang tsansa niya na ang dadaanan po niya ay parte ng Visayas at ng Bicol region, then diretso po yan paangat naman, no, dito nga po sa may parte ng western section ng northern Luzon. Yung isang senaryo nga po niyan, ito po ay aangat dito bahagya, didikit ng bahagya lamang sa may parte ng Visayas, at ito po ay magka-curve papunta naman po dito sa may parte ng Japan. Posible po mag-recurve pa po yan palayo. Yan po yung magiging dalawang senaryo niyan. Mas magiging 80% no, accurate yung magiging possible scenario niya kapag mga 2 to 3 days na lamang po na malapit na yung bagyo. Sa ngayon nga po, yan lamang po yung ating latest update. Dalawa nga po yung kanyang possible scenario. Yung una nga po, yung posibleng pagdikit niya or paglandfall sa may parte ng Bicol region or dito nga po sa may parte ng Visayas, o yung isa naman po na ito po ay magre-recurve at walang landfall scenario. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga pabago-bagong scenario pa nitong sama ng panahon na ating monitor dito nga po sa ating advanced weather forecast. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan dahil po yan ay advanced prediction pa lamang ng European Center. Nag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.